So what's up? Magandang umaga sa inyong lahat, mga kalinyada ng nanay. So ito nga po, ang dami nang nagtanong at ang dami pang nagtatanong. So umpisahan na po natin ito mga kamamay. So sa mga gusto po dyan ng usapin ng pagmamanok at gusto pong masagot ang kanilang mga tanong, huwag niyo sanang kalimutan na mag-subscribe, mag-like at mag-comment na rin po sa ibaba. Kung nagawa niyo na po yan, simulan na po natin ang ating topic ngayong umaga na to. Medyo maraming tanong, sagutin po natin ito kaagad. So, ang unang katanungan mga kamanok ay galing kay Edo TV. Okay? So, Edo, ito yung katanungan mo. Kamamay, tanong lang po. Pwede bang bumulto at bumigat ang manok na grains lang ang patuka at walang halong pellets? Salamat po. Okay, so ang gandang tanong. Pwede bang bumigat, bumulto ang isang manok kahit grains lang ang ibinibigay at walang pellet? Actually, mga kamanok, hindi po. Hindi po yan bibigat, at the same time, hindi po yan ganun bubulto. Bakit po mga kamanok? Kasi po ang grains, yan po ay high in fiber. Okay? At ang pagkakaalam ko kapag high in fiber, sisipsipin niya lahat ng moisture, lahat ng tubig sa katawan. Kahit po subukan po ninyo. Ang isang manok, bigyan mo ng purong mais. Wala kang ihahalong pellet. Mais lang ang ibigay mo ng ibigay. Okay? Payat na manok, bigyan mo ng mais. Hindi po yan bubulto. Lalo po yung mamamayat. Lalo lang yang gagaan. Lalo lang yang madadry up. Pero yung isang manok na payat, purgahin mo yan, parehas, purgahin mo. Yung kumakain ng mais, yung kumakain ng pellets, purgahin mo parehas. Tapos bigyan mo parehas, bigyan mo ng magkaibang pagkain, yung isa grains, yung isa puro puro pellets. Tingnan mo mas bubulto yung kumakain ng pellets. Bibigat pa. Bibigat, bubulto. Kasi po ang pagbulto, nagsisimula yan sa pagbigat. Okay? Wala pong bumulto na hindi bumigat. Tatandaan niyo po yun mga kamamay. Lagi pong tatandaan din po ninyo na ang pagbulto sa protina po nakukuha. Okay? Nilalagyan lang po natin ng grains para sa ganon, hindi po sobrang tubig. Para makuha po natin yung bultong pangangatawan na hindi sobrang bigat at hindi sobrang tubig. Okay? Kaya yan po ang aking masasabi. Wala pong manok na bumulto dahil sa grains lang ang inyong ibinigay. Mapera kung halimbawa mabigat na yung manok, malaki na yung manok, bigyan nyo ng grains, pwede yon. Pero sa katagalan, mamamayat pa rin yung manok, madadry up pa rin yung manok, gagaan pa rin ng sobra yung manok kapag purong grains lang ang inyong ibigay. Pero sa madaling sabi, kailangan talaga kombinasyon yan ng grains and pellet. Pero mas angat ninyo ang pellet para makuha nyo ang bultong katawan. Okay? So maliwanag tayo dyan ha. So next question po tayo. Ito naman galing kay Gika May Baktad. Okay, 8 hours ago. Kamamay, paano po paamuhin ang mailap na alagang manok? Okay, so ang daming may problema ng ganito. Yung tipong lalapit ka pa lang, dadaan ka lang sa tabi, yung manok tumatakbo dahil sa mailap. Anong dapat nating gawin para maging maamo yung mailap na mga manok? So kapag ganyan mga kamamay, kailangan po nating maglaan ng oras, ng panahon pagdating sa ating mga manok na ganyan. Hindi po pwedeng hindi. Hindi naman yan po pwedeng maging maamo na wala tayong ginagawa. Kailangan magkaroon tayo ng tender love and care. Anong gagawin? Sa umaga at sa hapon, 2 beses. Inyo po itong hawakan, haplusin, panggasin, at iparamdam ninyo na safe siya kapag hawak po ninyo. Okay, haplusin nyo siya sa ulo, sa likod, sa buntot, sa paa, sa bagwis. At pag nasanay po yung manok na araw-araw nyo po yung ginagawa, mas maganda nga kung sa umaga medyo basahin nyo po ng konti yung mukha, yung balahibo, then inyo pong i-massage. Ang manok masasanay po na ganyan. Kalaunan after a month na ginagawa nyo po yan consistent, araw-araw, makikita nyo po yung development. Hindi na siya tatakbo, magiging magiging maayos na siya, hindi na siya magiging mailap. Ganun lang ang kailangan nyong gawin. Araw-araw lang panahon, tsagain nyo lang po mga kamanok. At makikitaan nyo yung development, yung dati tumatakbo, pag lalapit ka pa lang, ngayon, sumasalubong na sa iyo. Okay? So, simple tips lang yan pero makakatulong. So, next question po tayo. Ito naman galing kay Dave Fernandez. Idol, paano kung ang manok kumakain pero mabagal kumain? Paano pabilisin siyang kumain? Okay. So, may mga manok na maayos naman kumain. Kaso, halos bago nyo ubusin yung pagkain, 7 minutes, 8 minutes, minsan 10 minutes, aalis, tapos babalik, kakain, aalis, tapos ganoon na naman.
Nakakainis yung ganun. Ang gusto ko, pag binigyan mo yung manok, hindi na sila tumataas ang ulo, hindi na sila lumilinga-linga pa. Gusto ko talagang inuubos na talaga yung pagkain. Kung gusto niyo po nung ganyan, kailangan magpurga po kayo ng every 3 weeks. Every 3 weeks na po ang aking i-advise. Para sa ganun, wala talagang parasite sa loob ng katawan para talagang yung nutrients pasok talaga sa katawan ng manok. Okay? Then, yung pagkain, check po ninyo baka overfeeding. Kasi ang manok kapag overfeeding, talagang nawawala yung appetite, nawawala ng gana. Kailangan 60 grams lang to 65 grams lang ang maibigay mo dyan sa buong maghapon. Kung 2 times per day ka nagbibigay, kailangan 30 grams sa umaga, sa hapon 30 grams din. Huwag nyo na sosobrahan. Para sa ganon, mapanatili po natin ang appetite ng manok, wala kayong isipin, wala kayong problemahin. Pero kung gusto niyo ng sistema ko, 1 day, 1 eat ako, 60 grams na po ang ibinibigay ko sa hapon. Alas 4, 60 grams na may halong fermented Jackie Oats. Sigurado ako, wala kayong magiging problema sa appetite ng manok ninyo at sa inyong pangangatawan. Okay? So, maliwanag tayo dyan, ha? So, next question po tayo. Ito naman galing kay Edgar Santos. Idol, meron akong manok, hindi mawala-wala ang halak. Ano ang gamot? Salamat, Idol. Okay? Pagdating naman po sa halak, ito po yung sipon na napabayaan. Ito po yung sipon na hindi nyo nagamot. O kaya naman, nagbibigay kayo ng painom pero naiinitan ng araw. Okay? Magugulat na lang kayo. Bigla na lang tumutunog yung dibdib. Bigla na lang tumutunog yung likod. So, halak po yan. Medyo mahirap po itong gamutin. So, kailangan talaga dito is focus at panahon. So, magbibigay po tayo dito ng 7 days antibiotic. Okay, sa halak. So, mas maganda kung may halak yung manok, ilagay nyo muna sa cage. Okay, mas maganda na nandoon muna siya. Hindi siya makainom ng kung anumang tubig, hindi siya makatoka ng kung ano-anumang bakterya. So, ang gawin nyo dyan, kung may halak, ano po, yan po ay may malagkit na laway dito sa kanyang trachea. Yun po ay may butas na kung saan, kaya po tumutunog, may malagkit na laway po na hindi kayang ilabas ng manok. Hindi po kagaya ng tao na po pwede po niyang ilabas, kagaya po niyang, pwede po niyang idura, pero yung manok hindi po kaya. So, ang gagawin po natin, kukuha po kayo ng Bactidol at antibiotic, at saka cotton buds. So, yung Bactidol, ilalagay niyo doon sa pinakataklob ng Bactidol, then sasawsaw niyo po yung cotton buds, then yung mismong trachea ilalabas niyo po. Nailalabas po yun. Then makikita nyo po, meron pong butas. Yun po yung may malakit na lawa, yun po yung tumutunog. Gamit po ang cotton buds na inyong isinawsaw sa Bactidol, linisin nyo po yun. Alisin nyo po yung malakit na laway. Then after nun, ibalik nyo po yung trachea. On that time mismo, instant mawawala po yung tunog. Mawawala po yung halak. Then gawin nyo po ito kung kinakailangan. Kung bumabalik po yung tunog, araw-araw nyo pong linisin. Then antibiotic po araw-araw. Sa loob po yun ng 7 days. Sa loob ng 7 days, mawawala po yan. Okay? At sana ingatan nyo po yung inyong mga alaga at iwasan nyo po na makainom ng masyadong mainit na tinamaan ng direktang init ng araw. Nakakahalak po yan. Okay? So next question po tayo. Ito naman galing kay Arn Rose. Ayan, so medyo mahaba-haba ito. Idol, ano po ba ang tamang ratio ng maintenance sa ating magugulang na tandang para ma-achieve yung sinasabi mo na bultong katawan na parang barko? 7% po ba, tapos 30% po ba? Ang gamit ko kasi is Gallimax 2. Gamit ko at 7 kinds. 70% ba ng Gallimax? Then 30% ng 7 kinds? Salamat po. Actually, yung 70-30 okay naman po yan. 70% ng protein, pellets, at 30% ng grains. Okay po yan. Kaso, kung gusto po ninyo nung barko ang katawan ng manok na bulto at magaan, kahit ano pong ready mix, hindi nyo na kailangan pang mag-mekos-mekos. Hindi nyo na kailangan pang maghalo-halo ng experiment ninyong mga kung ano-ano. Kasi lalo pong nagugulo yung yung nutrisyon, okay, yung food pyramid noong patuka. Kasi yan pong mga patuka na ginagamit po ninyong ready mix. Yung ready mix na may mga halo ng crack corn, may halo ng pellets, may halo ng grains. Yun po ay pinag-aralan na po ng mga manufacturer. Bago po nila yan ibenta, yun po ay talagang binigyan po nila ng panahon para aralin na ito bang halo na pagkain natin ito ay po pwede sa manok talagang pa-maintenance. Okay na po, huwag nyo na pong anuhin yun. Ang sa atin lang, dagdagan lang po natin ng protina. Kasi yung protina po, kapag hindi po yan na nahihit or natatarget ng ating mga manok sa araw-araw. Halimbawa, ang protein lang po nung ready mix nating binili is 17%.
na crude protein, pang maintenance lang po yan. Kailangan nating ihigit yan ng 20 and up. 20% and up para bumulto. Okay? Kung magre-rely lang tayo dun sa maintenance feeding, hindi po yan bubulto. Tama at saktong katawan lang. Pero kung iaangat natin ang protina, doon po saka sila bubulto. Ano nga? Kamamay, ano nga ang protina nating idadagdag? Kunin nyo yan sa fermented Jackie Oats. Maghalo kayo ng 10% sa mga ready mix na inyong binibili, okay na yan. Maghalo lang kayo ng 10%, bubulto at bubulto yan. Kasi lampas sa requirement ng katawan yung protina o yung amino acid na ipinapakain po ninyo. Kaya sa ayaw at sa gusto nyo, bubulto yan ng walang kahirap-hirap. Okay? So maliwanag tayo dyan mga kamamay ha? So ilang muna sa ngayon mga kamamay ang ilang mga katanungan na inyong tinanong at binigyan ko ng linaw. Sana kahit pa paano makatulong. Sa mga gustong magtanong, wala namang bayad, ilagay nyo lang po yan sa comment section. At akong bahalang sumagot sa mga katanungan na inyong itinatanong. See you for our next vlog. Paalam.